Araw ng pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Pinagdiriwang nito natin ang kapistahan ng kawan ni San Vicente Ferrer. At ang nangunguna po sa ating pagdiriwang ay si Reverend Father Adam Gregor M. Arellano. Sabayan natin ang koro sa pag-adi. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Pagkain natin ang bawat isa ng Happy Fiesta. Palapakan natin ang Panginoon. At happy birthday, Kuya Jose. Mga kapatid, aminin natin mga kasalanan na pagdiriwang. Ginaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa iyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawalan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa kaitaasan,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na kaularin upang sa kinamtan naming paglayang walang mahil, kami magkaroon sa kalangitan ng kaligayahan. Ng iyong pamahal sa lupa ay isang sanhi ng aming pag-uliwang sa pamamagitan niya sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo, pagpasawalang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na pinako niyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabababag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol. Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro. Pagsisiling ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako para sa inyo at inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahin ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag, at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Hinanahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalingan. Hindi babayaang sila ay mamatay, kaya't magtagutong sila'y mabinubuhan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit, o poon, ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo nasasabi. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay sa buhay. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Maria ay nakatayong umiiyak sa latas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa galing-galingan at ang isa naman ay sa kahanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aming Panginoon at hindi ko po alam kung saan niya po nila." Bumingon sila pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro niyo sa akin kung saan niyo kilala at tutunin ko." Maria, ani Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama." Wika ni Jesus. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo nga ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos. Kaya si Maria Magdalena pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo na po. Sa pagpalang Martes ng muling pagkabuhay sa aming lahat, magandang hapon po at happy fiesta. Palapakan po natin ang Panginoon. Ngayon po ay ating binugunita ang kapistahan po ng inyong patron, San Vicente Ferrer. Sorry, ang kanyang kapistahan ay noong linggo. No, dahil ang linggo ay araw ng pagkabuhay, ito po ay nililipat. No? So ngayon, pasa po kayo na ngayon po ninyo gagawin ang inyong kapistahan. No? At ngayon pa rin po ay nakakapalo po tayo sa tinatawag po nating Easter of Faith. No? Ang 8 araw ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Kaya po kung ano ang katinaas ng selebrasyon po ng Sunday, ganun pa rin po ang pagdiriwang po natin hanggang sa darating pong linggo. No? 8 days po ito na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Easter of Faith po ang tinatawag. At ngayon po, sa ating pong Ebanghelyo, nagpakita po ang Panginoon kay Maria Magdalena. No? At napakaganda po ng iniutos ng Panginoong Jesus kay Maria Magdalena. Ano yung utos ni Jesus kay Maria Magdalena? Anyone? Ang sabi niya, "Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama."
sa aking ama at inyong ama. Sabihin, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad na mga kapatid. No? Sa English, sa Bible, tell to my brothers. No? Tinawag niya mga kapatid. Hindi ba, itong mga alagad niya, yun yung mga alagad na napanghinaan ng loob. Yung sa oras na si Jesus ay nakabalubay sa krus, sila ay natakot at nagtago. No? Kumbaga, pinalimutan nila si Jesus sa kanyang pagdurusa, sa kanyang pagkapako sa krus, pinabayaan nila si Jesus. Ngunit, pagkatapos po ng pangyayari ito, nang si Jesus ay muling nabuhay, pinilala pa rin ni Jesus ang kanyang mga alagad bilang kanyang mga kapatid. Hindi niya sinabi, sabihin mo sa mga nagtaksil sa akin. Di ba? Hindi niya sinabi na, sabihin mo sa mga backstabbers ko. Hindi niya sinabi na, sabihin mo sa mga nagkanulo sa akin. No? Sabihin mo sa mga umaway sa akin. Hindi. Kundi sinabi ni Jesus sa linaw, sabihin mo sa aking mga kapatid. Ibig sabihin po, ito po yung unang mensahe ng ating Panginoon ang muli na buhay. Sa kanyang pagkabuhay, pinalis niya ang kasalanan, binapi niya ang kamatayan, pinalagan niya ng muling pagkabuhay. At sa muling pagkabuhay na ito, kaakibat ang pagpapatawad. Pinapatawad tayo sa ating mga kasalanan. No? Nung siya ay muling nabuhay, ililigtas na tayo sa ating mga kasalanan. Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya po ito po ang isa sa mga magagandang regalo ng muling pagkabuhay, ang pagpapatawad. Kaya mo yung katabi mo, nagpatawad ka ba? Pinatawad mo na ba siya? Kung meron ka rin galit sa iyong puso, diba? Tapos na ang paros na. Si Jesus muling nabuhay na. Ngunit ang puso mo nagdurusa ka rin sa galit. No? Nais ng ating Panginoon, kasabay na kanyang muling pagkabuhay, tayo din ay mabuhay sa pagpapatawad. Amen? Baka meron sa inyo nag-aaway. Alam niyo po, si San Vicente Ferrer, siguro alam niyo naman, no? Bakit siya may pakpak? Bakit may pakpak si San Vicente Ferrer? Dahil sa bahay Angel? Anyone? O, baka kasi tinitingnan nyo lang siya dyan, hindi nyo alam kung bakit siya may pakpak. Sige, sino ang sabi sa akin? Bakit may pakpak si San Vicente Ferrer? Kasi tinubuan siya ng pakpak. Dahil isang ugat-pak, naging mulawin pala siya. No? Bakit? Kasi ang tawag sa kanya ay angelic doctor. Pagalit niya. Bakit? Dahil sa kanyang pagsasalita, sa kanyang pangangaral, ay para daw siyang anghel. No? Ayan po si San Vicente Ferrer. Napakagaling maghumili. Napakagaling magsalita. Kaya po maraming mga tao ang naniwala, na-convert, at bumalik sa pananampalataya. Alam niyo po, meron pong tatlong quotation si San Vicente tungkol sa pagpapatawad. Sabi niya, una, hindi ka daw makatatanggap ng mga bagay na ipinagkakait mo. Ito nga, hindi ka daw makatatanggap ng mga bagay na ipinagkakait mo. Katulad ng pagpapatawad. Kung ipinagkakait mo yung pagpapatawad, hindi ka makakaranas ng pagpapatawad sa puso mo.
Kaya hanggang ngayon, mabigat pa rin ang loob ko kasi hindi ka nagpapatawa. Kaya, sinasabi ni San Vicente Ferrer, kung gusto mo makaranas ng pagkakatawad sa puso mo, simulan mong ibigay ang pagkakatawad. Sinabi din niya, wag nating, ano ba English nito? Wag nating ipagsawalang bahala ang pagkakatawad. Sa English sabi niya, do not delay forgiveness. Na huwag natin ipag-alintana. Gawin natin agad. No, kasi kapag tayo nagpapatawad, binibigay natin yung kapayapaan ng Diyos sa isa't isa. No? Kasi kapag tumatagal yung galit sa puso mo, nagkakaugat yan. Diba? Kunwari, sa pamilya, sanay tayo na kapag mayroong kaalitan, di na lang pinapansin. Diba? Yung isang araw nagiging isang linggo. Isang linggo nagiging isang buwan. Tapos kahit ang sagutan nila, pinagka-awayin nila tungkol dun sa sinabi ng kapitbahay mo tungkol sa'yo na hindi naman nakumpirma. Diba? Hindi naman totoo, pero labalin yung biglaan. Diba? Kaya kapag kayo daw ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, kausapin ninyo agad. Sabi nga ni San Vicente Ferrer, do not sleep with hatred in your heart. No? Huwag ka daw matutulog ng may galit sa iyong puso. Kasi iyan ay magdudulot sa iyo ng hindi magandang puso. No? Yan ay magdudulot sa iyo ng panibago pang kasalanan. Diba, imbis na matulog ka na may payapa ang iyong kalooban, iisipin mo pa rin ang kinabukasan. Diba? Isipin mo, dahil nga hindi kayo nagkakaunawaan, ay siniraan mo pa siya. Diba? Tapos gusto mo lang kakampi, yung kaibigan mo, siniraan mo pa rin siya. Diba? Kaya ano ang dapat natin gawin? Kausapin na lahat yung taong kagalit. No? Do not sleep with hatred in your heart. Do not delay forgiveness. No? At pangatlo, sinasabi ni San Vicente Ferrer, ang pagpapatawad ay tanda ng isang tunay na Kristiyano. No? Bakit? Kasi si Jesus, sa kanyang pagkabayubay sa krus, ano yung unang namutawi sa kanyang bibig? Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi ba? Ang tunay na Kristiyano ay marunong magpatawad. Pinunulit yung katabi mo. Sabi mo, patawad ka na. Patawarin mo na siya. Mga minamahal ko, kapatid, sinabi ni Jesus si Maria Magdalena, puntahan mo ang aking mga kapatid. Kaya siguro sinasabi din sa atin ni Jesus, puntahan mo yung taong kagalit mo. Puntahan mo yung pamilya mo, hindi mo ginakausap. Pumunta ka doon sa taong pinaayawan mo at makipagkasundo ka. Dahil ang tunay na Kristiyano ay nagpapatawad. Ito ang mensahe ng muling pagkabuhay. Tayo pinupos sa Panginoon at mamuhay tayo sa kapayapaan dulot ng kapatawaran. Amen? Muli, happy fiesta po sa ating lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga pangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya po ang pag-itiwala tayong malalangin sa Ama. Ama ng Panginoong muling na buhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling na buhay, iwaksi mo ang aming mga takot.
Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsupog ng kasamaan sa mga pamayanan pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako, sabi niya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit naway, magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga yumaong naway, makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Sabay-nigan natin po sa dalangin natin sa Panginoon, ang ating mga intention at tulungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Dapat ay ating sa madalangin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo po. Magsipayo na tayo. Manalangin tayo mga kapatid, ang pag-aaral natin ay kalugdan ng Diyos sa mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang mga nilikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay na iyong angkal upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubuta ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ng sa Kristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasalamat ka. Amen. Sumayin ang Panginoon At sumaibig at sa Diyos ang iyong puso at iyo.
Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay Ang pasalamatan. maraming makapangyarihan po yung marapat, ikaw ang pasalamatan, lalo ngayon pinagdidiwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maaming tibang na tinubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan, upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang ibigay. Sa pagkabuhay niya, bilang nangyayos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya isa ng mga anghel, isa ay kapapuri sa iyo, na walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsibulit po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng pinagkabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin yung banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinatiis ang usang loob ng maging handog, hinawakan niya at tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inilapot sa kanyang mga alagad, at sinabi tanggapin, inyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, ay hahandog para sa inyo. Hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ko ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggat pa ng aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagkapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng Dugo ni Kristo ay mabuglot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalin natin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa nilayo na aming Papa ni Mayluyubot na aming Obisto Kanta ng Kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid mo. Hindi na lahat ng mga pinunong kaawaan mo sila. At patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan kaysa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Imakulada Concepcion ng Pasig. Isa na siya kay nakabuhat na puso. Kaysa ng mga apostol, San Andres na ang patron Takasi at lahat ng mga banal, kasama si San Vicente Ferrer, na namuhay dito sa hindi ng kalugod-lugod sa iyo. May pagbilang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Nagsipin sa tagubilin ng mga nakagagaling unang sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Ipahayag natin ang iyong asyo. Sumasalangit ka sa kahirangan mo, akasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Ito sa lupa, wala lang sa langit. Iyong mo kami ngayon. Namamit katolik sa araw at buwan. Nawarito kami sa amin mga sala. Papatawagan namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipaitulog sa puso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Muli namin kamay sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananatikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo.
Sapat na sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan. Ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Kaya sa iyo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguhin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumarili. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Poder ng Diyos na nagaling, mga kasalanan ng sanlibutan. Tawag namin. Poderos ng Diyos na nagawagtang sa pagkasalang sa kalibutan. Kaluhin kami. Agnus Benedictoris, Beata Cui, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem, Dona nobis pacem. Magsulod po. Mga kapitbahay ko sa Jesus, ang kordero ng Diyos, siya nag-aalis sa mga kasalanan sa liputan, ang pala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. I need the news that I may never leave thy sorrow, even that surrounds me, defend me. And when the fall of heaven comes, bring me come to thee, that I may praise thee, thy Savior, forever. Hear me, Jesus,
won't be us surrounded with me. And when the whole of the world is because of thee, that I can praise thee, I stand forever. Magsilog po ang lahat at sama-sama nating dasalin ang panalangin para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Ama namin nasa langit, kami iyong mga anak, ay buong pagpapakumbabang tumatawag sa iyo upang idalangin ang kapayapaan sa mundo. Tinataas ng mga bansa ang kanilang mga sandata para sa digmaan, ngunit inilulubog namin ang aming mga tuhod upang hingin ang iyong proteksyon at kapayapaan. Sa panahon ito ng kahirapan, ikaw ang aming pinakatiyak na pag-asa. Maraming mga bata ang nangangarap ng maliwanag na kinabukasan, ngunit natibok aming turuan at gabayan sila ng tama. Ipinagkatiwala mo sa amin ang mundo ito upang pangalagaan, ngunit sinira namin ito sa pamamagitan ng digmaan at uot. Ipinakita mo sa amin kung paano magmahal, ngunit ginagawa namin kaaral ang ibang mga lahi. Sa pamamagitan ng sakripisyo ng iyong anak sa krus, nagpulot ito ng pakikipagkasundo sa iyo. Bigyan mo ang aming panalangin para sa kapayapaan, lalo na sa gitnang silangan. Maaaring maliit ang aming mga sakripisyo, ngunit sa pananampalataya sa iyo, ang lahat ng bagay ay napangyayari. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, Reyna ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para ang kinabangan ng ligawan walang katapusan. Ngayong nilalaan sa mga niloob ng mabigyan ng life, mabigyan sa pamamagitan ng sa Kristo, kasama si Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin at pagpalain kayo ng magapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kapag sa ating pagdiriwang, manalagay din Panginoon ng kayatan upang ang Panginoon ay namin at pagbiguan. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Happy Fiesta! Happy birthday! Aking pag-ibig o pag-ibig ng Diyos ang ganda. Hallelujah! Ating sino na naman, nalitan niya'y wakas. Ngayon tungkol sa'yo, pag-ibig niya sa inyo ay totoo. Pinagsubayaan Pusang kay sigaw ang galangan at insinigit namin iwanan ng Diyos sumali dati sa tunay ay papuri mo Kahit pag-ibig ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang Kahit pag-ibig ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang Hallelujah!
Happy birthday